Pinag-aaralan ng Iran ang isang mungkahi mula sa Amerika na posibleng magbigay daan sa kasunduan para magtapos ang giyera sa gitnang silangan. Ginagamot naman sa ICU ang ilan sa 7 Pilipinong crew na nasugatan nang atakihin ng isang barko sa Strait of Hormuz. Saksi si JP Soriano. Mahigit 2 buwan mula nang magsimula ang giyera sa gitnang silangan. At matapos ang ilang beses na bigong magkasundo ang Amerika at Iran para sa pagkatapos ng sigalot. Isang limitado at pansamantalang kasunduan ang pinag-aaralan ngayon ng Iran. Batay sa mga ulat, layo nitong tapusin ang karahasan at ma-stabilize ang biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero hindi pa raw nito mareresolba ang malalaking issue na hindi mapagkasunduan ng dalawang panig, partikular ang issue sa nuclear program ng Iran. May 3 bahagi umano sa ilalim ng panukalang framework. Una, ang formal na pagkatapos ng giyera. Ikalawa, ang pagresolba sa krisis sa Strait of Hormuz. At ikatlo, ang paglulunsad ng 30 araw na window para sa negosasyon tungo sa mas pangmatagalang kasunduan. Ayon sa isang Pakistani source ng Reuters, malapit nang maabot ang isang 1-page memorandum na formal na magtatapos ng giyera. Si US President Donald Trump, kampanteng malapit nang matapos ang sigalot. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. We're beating them badly, and they want to settle very badly. It'll all work out very quickly. Kampante rin si Trump na makukuha ng Amerika ang uranium ng Iran. Pwedeng gamitin ang uranium para makalikha ng nuclear energy at ng nuclear weapon. At ang akusasyon ng Amerika, nuclear weapon ang totoong pakay ng nuclear program ng Iran, bagay na itinatanggi ng Iran. Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran? Yeah, we're going to get it. How will you get it, sir? We're going to get it. Sa gitna nito, bumaba ang presyo ng langis sa world market. Batay sa global benchmark na Brent crude, bumaba sa $98 hanggang $99 ang kada bariles ng langis. Itinigil din pansamantala ni Trump ang Project Freedom ng Amerika, kung saan tinutulungan ng Amerika ang mga barko na makalabas sa Strait of Hormuz. Dahil daw yan sa sinasabi ni Trump na maganda ang takbo ng peace agreement at pakiusap na rin ng mediator na Pakistan at ibang bansa. Matapos simulan ni Trump ang Project Freedom noong Lunes, ilang barko ang napaulat na inatake sa rehiyon. Isa rito ang container ship na San Antonio na tinamaan ng Iranian drone nitong Martes. 7 Pilipinong tripulante ang sugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Ang ilan sa nasugatan nasa ICU sa di tinukoy na ospital. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Sa kabila naman ng inanunsyong ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nakapagtala ng mga airstrike sa Lebanon. Sa unang pagkakataon mula nang mapagkasunduan ng ceasefire noong Abril, inatake ng Israel ang southern suburbs ng Beirut para puntiryahin ang isang commander ng grupong Hezbollah. 5 ang patay sa isa sa mga airstrike. Dati nang inakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.